Kamusta? Ako si Kuya Will at welcome ulit sa M2M Desires. Ang tambayan ng mga kwentong hindi mo inaasahang tatatak sa'yo, lalo na kapag tropa ang kasama. Sa episode nating ito, may isang karanasang bumalik sa alaala ni Earl. Isang simpleng paanyaya lang dapat ng "Tol, ligo tayo" na nauuwi sa mainit na tagpong kahit ngayon, hindi pa rin niya makalimutang balik-balikan. Alam mo yung tipo ng memoryang kahit ilang taon na ang lumipas, tandang-tanda mo pa rin kung paano siya unang humawak. Yung pakiramdam ng palad niyang dumaan sa pinakasensitibong parte ng katawan mong hindi mo kailanman inakalang mahahawakan ng kapwa lalaki. Yung saglit na haplos na parang sinindihan ang buong katauhan mo, na parang lahat ng tanong mo sa sarili mo biglang may sagot. At sa mga sandaling iyon, biglang hindi na lang basta trip ang tawag mo sa naramdaman mo. Kaya kung ready ka nang makinig sa kwentong di mo alam kung dapat mong ikahiya o ikangiti, tara, simulan na natin ang kwento ni Earl. Ako si Kuya Will at ito ang aking unang karanasan. Tol, ligo tayo. Kuya Will, hindi ko alam kung bakit naisipan kong magbahagi ng karanasan ko. Hindi ko na alam kung tatawagin ko ba siyang pagkakamali, katuwaan lang, o baka nga isa sa kakaibang nangyaring kilig sa buhay ko na hanggang ngayon patuloy naming ginagawa. Kahit pareho na kaming may asawa't mga anak. Ewan ko, ang sarap kasi. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Earl. 28 na ako ngayon, pero yung kwento kong to nagsimulang mangyari nung 21 pa lang ako. College pa kami. Wala pa sa isip namin ang pagiging seryoso. Puro gala, puro trip, barkada every week, kung saan-saan na lang dinadala ng ingay at kabataan. Summer break noon, kaya nagplano kami ng barkada ng overnight sa Batangas. Tropang 7 lalaki, puro straight. O sa tingin ko lang, at that time. Alam mo naman, typical tropa. Yung tipong bastusan pero walang mali siya. Kulitan pero walang halong lambing. Usapang kabastusan pero walang siniseryoso. Or so I thought. Yung tropa naming to, solid talaga. 6 na taon na magkakaibigan. Mga tipong walang boundary. Pero di rin basta-basta nagtatawid ng landian. Kasi nga, lalaki kami. Ayan na. Yung linyang yan ang bumaliktad sa mundo ko nung araw na ito. Pagdating namin sa beach, syempre kanya-kanyang buhat, asikaso. Tapos naghahanap agad ng tent space. Napakainit, nakakapagod, pero masaya. Yung tipong kahit pawisan ka, tuloy pa rin ang kulitan at asaran. Pagkatapos ng lahat, nagkayayaan ng maligo. May shower area sa tabi ng mga cottage. Tag-isa lang sana kami, pero since medyo sabay-sabay na, nagkaubusan ng cubicle. Yung iba naghintay. Yung iba, tuloy-tuloy na kahit open shower. Tapos may isang boses, "Earl, sabay na tayo, tara na." Lumingon ako. Si Sky, yung pinakatahimik sa amin, pero siya rin yung pinakamatino. Yung tipong pang boy next door. Maputi, may dimple, at laging mabango kahit naliligo pa lang. Nagkatinginan lang kami sandali. Napakamot ako sa batok. "Ha? Sabay?" Tanong ko. Pilit na pa-cool lang. "Oo, para mabilisan lang. Wala nang ibang cubicle eh." "Ah, sige." Kunwari pa ako. Pero sa loob-loob ko, bigla akong na-excite din pumasok kami sa isang open shower area na walang pader. Walang takip. Parang sa sinehan lang ang pakiramdam. Pareho kaming awkward, pero pinilit na cool. Tinanggal ko ang shirt, shorts, at boxers. Tinupi ko lang sa gilid. Kunwari, sanay. Pero shit, kabado ako. Paglingon ko, si Sky nakatalikod. Hubot-hubad na rin. Di ko alam pero parang tinigasan ako nang makita ko siya. Tapos tumapat na siya sa shower. Nakapikit lang siya. Hinayaan lang ang tubig sa mukha niya.
Habang ako, ewan, di ako makagalaw. Di ko alam kung nasisiraan ako ng bait pero biglang parang ang bagal ng oras. Hinubad ko na rin lahat tapos sabay akong tumapat sa kabilang side ng shower. Tahimik kami. Tubig lang ang naririnig. Wala ni isang salita sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa napansin ko, parang nakatitig siya sa akin sa gilid ng mata. Ako naman, hindi ko malaman kung lalapit ako o lalayo. Pero wala naman akong ginagawa. Nakatapat lang ako sa tubig. Wala kang sabon? Tanong niya bigla. Wala, naiwan ko sa bag. Sagot ko. Tapos iniabot niya yung sabon niya. Teka, ako na lang. Minsan kasi mahirap sabunin yan mag-isa. Sabay tawa. Pero may something sa tono. Parang biro na may ibang ibig sabihin. Akala ko joke lang. Pero nilapit niya talaga yung sabon sa balikat ko. At inumpisahan niya akong sabunin. Grabe, Kuya Will. Hindi yun basta sabunang barkada lang. Yun yung sabon may init, may bigat, may lakas ng loob na pilit kinikimkim. Hindi ako umalma. Hindi ko rin siya tiningnan. Pero hindi ko rin siya tinanggihan. Nakatayo lang akong parang tuod habang sinasabon niya likod ko, balikat, pati braso. Tapos tinapik niya ako. Ako naman, sabi niya, sabay talikod. Tiningnan ko siya. Tapos sinabon ko rin siya. Dahan-dahan, kabado. Pero curious. At doon nagsimula lahat. Hindi ko alam kung dahil sa trip lang. O dahil sa init ng summer. O baka dahil masarap pala yung bawal. Pero ang alam ko, Kuya Will, sa unang pagkakataon, may parte sa akin na parang gusto kong tumigil ang mundo sa sandaling yon. At ang mas nakakatakot, hindi ko yun tinutulan. Kuya Will, hindi ko talaga alam kung anong meron sa mga tahimik na tao. Si Sky kasi, tahimik lang yan palagi sa tropa. Hindi madaldal, hindi rin yung maangas. Pero nung mga oras na sabay kaming naliligo, pakiramdam ko, siya yung may hawak ng remote ng katawan ko. Tipong isang tingin, isang tapik, isang ngiti lang, parang sunod ako agad. Pagkatapos naming magsabunan ng likod, natawa siya bigla. Pre, ang weird no? Sabi niya habang nagsasabon na sa muka. Nagkunwari akong chill. Oo nga, medyo awkward. Pero okay lang, sanay naman tayong magkakabarkada sa ganito. Hindi ako sigurado kung naniniwala ako sa sinabi ko. Kasi sa totoo lang, di kami sanay. Oo, minsan nagbibihis ng sabay. Naliligo sa gym pero walang ganyan. Walang sabunan. Lalo na yung may titigan. Pero siya, parang normal lang. Tapos bigla niyang sinabi, wala na yung iba nakita ko kanina. Umalis na sa shower area. Tayong dalawa na lang yata. Pagkarinig ko nun, parang lumamig ang paligid kahit may mainit na tubig na dumadaloy sa likod ko. Ah, talaga? Sagot ko. Oo, ang tahimik na, di ba? Tinitigan niya ako, sabay ngiti. Huwag kang kabahan. Trip lang to. Trip lang. Yun yung linya na bumulong sa loob ng utak ko. Trip lang daw. Pero bakit parang di lang basta trip sa pakiramdam ko? Bakit parang bawat galaw niya may kiliti sa loob? At bakit ako parang pumapayag? Tinuloy niya yung banlaw. Ako naman, pasimple lang na naguhugas din. Pero pareho kaming mabagal. Parang ayaw matapos yung ligo. Tapos may ginawa siyang hindi ko inaasahan. Lumapit siya. Hindi sobrang lapit, pero sapat para magdikit ang mga braso namin. Pwede bang magtanong? Bulong niya habang nakatingin pa rin sa shower head. Mahina akong sagot. Wala ka pa ano? Wala saan? Wala ka pang experience sa kapwa lalaki? Napatingin ako sa kanya. Bigla akong naramdaman na lumunok ako ng laway kahit wala naman akong dapat ikabahala. Wala, sagot ko. Diretso, walang arte. Ngumiti siya, parang inasahan na niya ang sagot ko. Sabi ko na nga ba? Bulong niya, sabay lapit ng konti.
Okay lang ba kung simulan natin ngayon? Yun ang linya, Kuya Will. Yun ang moment na parang tumigil ang mundo. Yung tipong naririnig ko lang sa mga kwento mo. Yung akala ko imposible mangyari sa katulad kong straight. O akala kong straight. Wala akong sinagot. Pero hindi rin ako umatras. Hindi ako nagsalita. Pero hindi ko rin siya tinulak. Sa halip, pumikit ako. Hinayaan ko lang na gawin niya ang gusto niyang gawin. At noong sandaling iyon, naramdaman ko ang dulo ng daliri niya sa likod ng batok ko na malamig, mabagal. Parang inaalis ang tensyon sa katawan ko. Wala pa siyang ginagawa, pero parang may kuryente na. Tapos, bumulong siya ulit. Chill ka lang. Ako na bahala. At sa unang pagkakataon, Kuya Will, may lalaki na lumapit sa akin ng ganun. Walang yabang, walang pilit, pero may lakas. May lakas na nagpapaamin sa'yo kahit ayaw mong aminin. Tumalikod siya ulit. Nagbanlaw. Ako naman, parang nawala sa ulirat. Earl, tawag niya. Lapit ka nga dito. Lumapit naman ako. Tapos bigla niyang hinila ang kamay ko at inilagay sa likod niya. Sabunin mo nga ulit ako. Hindi ko nalinisan ng maayos. Ngumiti siya pero hindi ko na nakita dahil nakatalikod siya. Ako? Sinunod ko. Di ko alam kung bakit, pero ginawa ko. At habang sinasabon ko siya, balikat, braso, likod, leeg, nararamdaman ko ang init ng balat niya. Tapos humarap siya bigla. Akala ko tapos na, pero hindi pa pala. Tumapat siya sa shower pero di siya lumayo sa akin. Nagkatitigan kami. Basang-basa, parehong walang saplot, hubot-hubad, parehong hindi na makatingin sa iba. Okay lang ba talaga ito? Tanong niya. Seryoso. Hindi ko siya sinagot. Pero sa halip, tinapik ko siya sa dibdib. Sige lang. Trip lang naman to, di ba? Pero alam naming pareho. Hindi na lang basta trip yun. Kuya Will, hindi ko alam kung ilang segundo kaming nagkatitigan ni Sky. Bawat patak ng tubig mula sa shower, parang lumalakas ang tibok ng puso ko. Nanginginig na ako. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kung ano man itong nararamdaman ko. Trip lang ito, di ba? Tanong ko. Pilit na sinasakyan ng biro niya kanina. Pero sa loob-loob ko, hindi ko na alam kung anong tinatrip namin. Katawan lang ba? Curiosity? Parang may kung anong hindi na biro sa mga tinginan at hawakan namin. Ngumisi siya na hindi bastos. Alam mo yung ngiti na parang sinasabi, sige lang, safe ka sa akin. Tumango siya, saka dahan-dahang kinuha yung sabon mula sa sahig. Pumikit siya saglit, saka sinabon ang sariling dibdib. Tapos, tinulak ang kamay ko. At saka na ang trip kung ako lang mag-isa. Halika dito. Nagtama na naman ang balat namin. Basang-basa, mainit. Pinahawak niya sa akin ang sabon, sabay ang mahinang utos. Sabunin mo ako ulit. Hindi na ako nagtanong. Hindi ko na rin inisip kung tama ba o mali. Hindi ko rin alam kung bakit parang may kung anong nag-uudyok sa kamay ko para dumikit sa kanya, para dumulas sa bawat parte ng balat niya. Dahan-dahan kong sinabon ang dibdib ni Sky. Pababa, pataas. Yung mga galaw ko, awkward pero maingat. Para bang baka biglang mawala ang moment kung sumobra ako. Pero siya, steady lang. Nakapikit. Pinapakiramdaman. Ang lambot ng kamay mo, tol. Mahina niyang sabi. Di ko inakalang ikaw pa magiging kauna-unahan ko sa ganito. Napahinto ako. Ako? Tanong ko. Akala ko sanay ka na. Umiling siya. Mas nauna ka pala sa akin. Pareho pala tayong curious lang dati. Pero ngayon, parang di lang curiosity eh. At sa linya niyang iyon, Kuya Will, para akong binuhusan ng init. Wala nang ingay sa paligid. Wala na ring ibang tao. Parang kaming dalawa na lang sa mundo. Hinawakan niya ang pulso ko.
Hawak pa rin ng isang kamay ko ang sabon, pero yung hawak niya sa pulso ko, solid. Para bang sinasabing, kung lalayo ka, okay lang. Pero kung mananatili ka, mas okay. Kaya hindi ako gumalaw. Hinayaan ko lang siya. At sa dahan-dahan niyang paglapit, ramdam ko ang bawat patak ng tubig sa pagitan naming dalawa. Hindi niya ako hinalikan. Hindi rin niya ako minadali. Pero pinatong niya ang noo niya sa noo ko. Pumikit kami pareho. Walang halikan na ganap. Walang sobrang harot. Pero para bang iyon na yung pinaka-intimate na moment na naranasan ko sa buong buhay ko. Walang salita. Wala ring ingay. Pero punong-puno ng damdamin. "Earl!" bulong niya. "Okay ka lang?" Tumango ako. "Okay lang. Sobra." Sabay-sabay naming hinugasan ang natitirang sabon sa katawan. Tahimik lang kami habang parehas naming pinakikiramdaman yung kakaibang init sa gitna ng malamig na tubig ng shower. Pagkatapos, tumapat kami sa ilalim ng shower. Pareho kaming basang-basa. Walang imikan, pero ang katahimikan ay punong-puno ng tensyon. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit sa akin. Ramdam ko ang init ng palad niya sa dibdib ko. Habang dahang-dahan niyan ibinaba iyon. Hinawakan niya ako. Marahan, parang tinitimbang kung tama ba ito, kung okay lang ba. Napapikit ako nang hawakan niya ang pinakasensitibong bahagi ng aking katawan. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sarap. Hinaplos niya ako, dahan-dahan, pataas, pababa. At sa bawat galaw, parang unti-unting nabubura lahat ng takot at alinlangan. "Okay lang ba? Masarap ba?" bulong niya, halos hindi marinig. Tumango lang ako, at sa sagot kong iyon, ako naman ang gumanti. Hinawakan ko rin ang kanyang pinakasensitibong bahagi ng katawan. Matigas, mainit, at parang humihinga sa ilalim ng kamay ko. Nakiliti siya sa unang hawak ko. Napakapit siya sa balikat ko habang nilalaro ko siya, habang pinagmamasdan ko ang bawat reaksyon sa mukha niya. Wala kaming ibang ginawa kundi hawakan ng isa't isa. Walang halikang naganap, walang pagmamadali. Sinusulit namin ang bawat sandali ng sensasyon. Para kaming dalawang taong gustong iparamdam ang pagmamahal sa pamamagitan ng init, kahit alam naming walang kasiguraduhan ng kinabukasan. Hanggang sa hindi na namin kinaya, umungol siya, mahina pero puno ng emosyon. Ako rin, napapikit at napabuntong hininga. Hawak pa rin namin ang pinakasensitibong parte ng aming mga katawan nang sabay naming marating ang sukdulan. Naramdaman ko ang mainit na likidong tumulo sa pagitan ng mga palad ko. Hiningal kami, hindi dahil sa init lang, kundi sa bigat ng nararamdaman. Pagkatapos, naligo kami uli at bago kami lumabas, sabay kaming napangiti. "Tol," sabi niya, "trip lang to ha. Walang expectations. Trip lang." Ngumiti rin ako. "Trip lang tol, pero safe tayo, di ba?" "Laging safe," sagot niya. "Laging may respeto." At mula noon, Kuya Will, kapag may chance kami ni Sky, inuulit namin yung paborito naming trip. Hanggang ngayon walang nakakaalam. Basta tahimik lang kami, walang usapan. Pero pareho naming gustong maramdaman ulit yung init ng isa't isa.